model. But before natin i-memorize, guys, ang kanyang meaning or acronym, now let's discuss first what is Azure model. Pag Azure model, guys, i-remember po natin ang proponents. We have dalawa, si Henrich and Melinda. Again, Henrich and Melinda. So pag tinanong sa board exam, sino ang proponent ng Azure model? Ang isagot is Henrich and Melinda. Again, Henrich and Melinda. Guys, sino ang proponent sa TPAC? Mishra, Color. The next, sa SAMR, we have Dr. Ruben Puentedura. Pero pag Azure, we have Henrich and Melinda. Henrich and Melinda. Now, sa TPAC, ano ang clue? Integrate technology. Pag SAMR, ano ang clue? Learning activities. Ngayon, pag Azure naman, guys, ang Azure ang clue dito, ginagamit po ito, guys, to create lesson plans. Again, ang clue dito, ginagamit ito to create lesson plans. Again, lesson plans. Ang clue, lesson plans. So again, ulit tayo, Beb. Ano ang ibig sabihin? Ay, sino ang proponents ng Azure? Henrich and Melinda. At ang Azure, guys, ano yung clue dito? Ginagamit ito to create lesson plans. Question, guys. Nakagawa na ba kayo ng lesson plans? Of course, di ba? Naka-demo teaching na ba kayo? Yes. If yes na yes, guys, that means nagamit nyo na ang Azure model. Kasi, guys, para mas dali itong ma-remember, itong Azure model, ito yung pattern na ginagawa natin sa lesson plan. Ito yung pattern din, guys, na ginagawa natin sa demo. From beginning to end ng ating demo at from beginning to end ng ating lesson plan. Ito yung nagiging guide, guys, sa paggawa ng lesson plan. So para mas dali, guys, isipin mo na lang kung paano ka gumawa ng lesson plan or kung paano ka nag-demo before. Para mas dali ma-remember. Sige. Now, i-memorize natin, guys, ang ibig sabihin ng Azure. A stands for Analyze Learners. Diba? Analyze Learners. S stands for State Objectives. Another S stands for Select, Methods, Media, and Materials. I-memorize mo natin ang tatlong M's. Methods, Media, and Materials. Again, Methods, Media, and Materials. Kasi yung next, guys, same lang man. So again, select Methods, Media, and Materials. After sa select, i-utilize lang ang Methods, Media, and Materials. Again, utilize Methods, Media, and Materials. Ulit tayo, i-memorize. Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media, and Materials, Utilize Methods, Media, and Materials. Afterwards, guys, require learner participation. Again, require learner participation. And E, evaluate and revise. Again, evaluate and revise. Ulit tayo. Azure, go. Azure, analyze learners, state objectives, select methods, media, and materials, utilize methods, media, and materials, require learner participation, evaluate and revise. Ulit, analyze learners, state objectives, select methods, media, and materials, utilize methods, media, and materials, require learner participation, and E, evaluate and revise. Sige na, Beb? Kayo lang daw, guys, i-memorize po natin. Ano ang ibig sabihin ng Azure? Go! Okay, usap. Galingan. I-memorize. Kaya mo yan. I-memorize. Go. Sabay-sabay tayo, guys. Anong ibig sabihin ng Azure? Go. Analyze learners, state objectives, select methods, media, and materials, utilize methods, media, and materials, require learner participation,
and evaluate, and revise. Very good. Check na tayo sa meaning. Sino nga ang proponents natin sa Azure? Henrich and Molinda. Ano nga yung clue natin? Lesson plans. Huy, na-memorize sa po ba guys ang Azure? Ayo pa, i-memorize po natin dyan sa ating mga bahay-bahay guys. O, di man tamo makitaan if na-memorize ninyo. So, help yourself guys na may ma-memorize kasi importante po yan. Kasi under dito sa guys, ang question ana, question ganito. May question guys na isunod-sunod siya. Isunod-sunod siya. Ang first to last. Or even guys, may mga kulang-kulang. Pero ipasunod-sunod pa rin. Meron din guys, mga questions na after selecting methods, media, and materials, what do comes next in Azure model? Guys, utilize methods, media, and materials. So ganyan guys, so dapat ma-memorize natin ang pattern. Ulit, anong ibig sabihin ng Azure? Analyze learners, state objectives, select methods, media, and materials, utilize methods, media, and materials, require learner participation, and evaluate and revise. Hoy, Sharon naman guys, sa remaining 111 days, hindi mo ma-memorize ang Azure. So, i-memorize mo dyan, ha? Sige, isa-isay natin guys. Pero dito kasi guys, madali naman itong intindihin. I-remember lang talaga ang pattern sa demo teaching or paggawa ng lesson plan. Di ba, ang unang gagawin guys is to analyze our learners. Take note guys, sa PPST, we have domain number 3, diversity of learners. Na iba-iba talaga guys ang ating mga estudyante. At dahil iba-iba ang ating estudyante, dapat meron tayong clear pictures kung sino ba talaga ang ating mga learners. Titingnan natin guys ang kanilang iba't ibang learning styles, ang kanilang age, ang kanilang interests or preferences, ang kanilang backgrounds, mga needs nila, at their cultural diversity. In other words guys, dapat kilala mo kung sino ang mga estudyante mo. Kasi pag kilala mo yung mga estudyante mo guys, doon mo i-anchor yung mga teaching activities, yung mga teaching approaches mo, yung mga activities na gagawin mo sa kanila. Kasi di ba ngayon, we are student-centered. So dapat yung mga teaching strategies natin or activities dapat appropriate po sa kanila. Kaya guys, siya yung pinakauna. I-analyze ang learners. Again, analyze learners. Now, after analyzing your learners guys, kailangan meron kang outcomes. At yung outcomes mo, dapat i-share mo siya sa mga estudyante. So, you need to state your objectives. Na kung kaya guys, at the beginning of your class, diba? At the end of the student, the lesson will, end ang student. At the end of the lesson, the student will be able to, diba? Yan yung outcome natin. Yan yung gusto nating i-achieve guys. Yan yung gusto nating i-attain. So, dapat i-inform mo yan sa iyong mga estudyante para meron silang expectations. Alam nila kung ano yung i-attain nila. Alam nila kung ano ang i-achieve nila. That is objective. Setting objectives. Pero take note guys, ilan yung objectives ang minimum guys? Pwede ba 3? Yes, pwede. Pwede ba 2 lang? Yes. Pero dapat hindi mawala ang anong domain? Affective. So yung 3 guys or 2 na objectives, kailangan mo yan i-share sa iyong mga estudyante. Nang sa ganon, meron silang expectation or meron sila guys, yung tinatawag natin na alam nila kung ano yung i-attain or i-achieve nila guys sa mga bagay-bagay or outcome. So that is setting objectives. So ngayon, meron ka ng objectives. Na-analyze mo na at first yung mga estudyante mo. Ngayon guys, it's time to select the methods, the media, and materials na gagamitin mo. Pero sa pagpili mo guys ng methods, media, and materials, dapat meron kang i-consider na 2. Ano yung i-consider mo? Una, i-consider, may pabalon sa'yo, no? Una, i-consider ang learners. Pangalawa, i-consider ang learning outcomes. In other words, guys, kaya nauna ang analyze learners and state objectives kasi dyan mo i-anchor yung pipiliin mo na strategies or methods, materials, media, or technology. Hindi basta-basta guys na pipili ka lang na, ay ito maganda ito. Ay ito yung gusto ko. Ay
gusto ko ngayon is magpa-essay ako, magpa-roleplay ako. Hindi po pwede ganyan, guys. Hindi po pwede random. Dapat naayon po siya sa iyong learners at learning outcomes. So again, random ba ang pagpili, guys, sa methods, media, and materials? No. Dapat i-consider ang yung dalawa, yung learners at learning outcomes. Again, learners at learning outcomes. Ulit tayo. Pag-select methods, media, and materials, random ka bang pipili? No. Dapat i-consider ang yung dalawa, learners at learning outcomes. So ngayon, guys, meron ka ng mga napili na mga methods, media, and materials na align sa mga sa learners at learning outcomes. After yan, guys, it's time to use or to utilize those methods, media, and materials mo. Kailangan na siyang i-employ at kailangan na po siyang gamitin. That is, utilize methods, media, and materials. So, again na, gamitin, i-employ. So, ulit tayo, guys. Ano yung unang gagawin? Dapat kilala mo yung mga estudyante mo. Analyze learners. Dapat meron silang expectations kung ano yung i-attain or i-achieve nila. So, mag-i-state mo ang objectives. Next, pipili ka ng methods, media, and materials, pero saan dapat ito align sa iyong learners at learning outcomes. So that is, select methods, media, and materials. Afterwards, guys, nakaselect ka na. Anong next? I-utilize. Gamitin. Again na, i-utilize, gamitin. So, kailangan ba i-utilize ang mga methods, media, and materials? Kailangan po i-utilize. So, dapat may i-utilize. Again, ma-i-utilize ang mga methods, media, and materials natin na napili, guys. So, ngayon, okay na ang methods, ang media, and materials. Kinakailangan din, guys, na ang estudyante natin is merong active participation. We must require learner participation. Dapat meron tayong active interplay sa mga estudyante. Dapat may engagement, merong participation. So, X po dito na ang mga estudyante is mga passive receiver lang. Dito, dapat ang mga estudyante natin is mga active participants. Ibig sabihin, guys, yung ating estudyante is dapat po may engagement, may participation. They become active, they become problem solver, and merong active interplay with them. So dapat, guys, 'di ba ngayon kailangan na po yan, guys. In fact, if mag-demo ka, guys, 'di ba, ang activity dapat ipagawa mo sa iyong mga estudyante mismo. Ang abstraction dapat sila ang sasagot. Ang analysis sila ang sasagot. So si teacher dapat dito ay magiging facilitator of learning. Principle number 1, learning is activated by learners. So dapat learning is an active process. Dapat ang estudyante may active participation. Hindi po pwede nga si teacher lang ang bida-bida always. Lecture hanggang isang SEM nag-lecture siya. Hindi po pwede. Dapat may active participation ang mga estudyante. So that is require learner participation. And to assess if meron ba talaga natutunan ang iyong estudyante, it's time to evaluate and revise. Again, ang last part is to evaluate and revise. Bakit ka nakagulo dito sa comment section? I-utilize. Ano bang mali sa i-utilize? My ears, stop. Huh? Hindi ko po gets, guys. I-utilize. I-utilize ang ear. Ay, ginoo ko ninyo, mga green-minded. Hoy, mga green-minded. Uy, mga green-minded man kayo. Oy, i-rate ko kayo, guys, ng 3 out of 3. Evaluation po yan. Sige na. Evaluation. Evaluation should be congruent to the learning outcome. Hoy, makinig. Ito. Trending ito, guys, sa pre-final coaching. Meron tayong tinatawag, guys, na constructive alignment. Ibig sabihin, naka-pyramid yan, guys, ganito. Ibig sabihin, guys, dapat may alignment ang tatlo daw. Dapat align ang una. Ang learning outcomes, dapat align po siya sa iyong activities at sa iyong assessment. Ang iyong activities naman, guys, dapat align po siya sa
ILO or learning outcomes at sa assessment. At yung assessment natin guys or evaluation, dapat align po siya sa ating learning outcomes at learning activities. Dito po guys maraming nagkakamali. Kasi somehow guys, ang ginagawa ng iba, kahit ano na lang guys sa assessment ang gagawin or evaluation, kahit hindi na akma sa learning activities, yun na basta meron ng assessment. Mali po yan guys, ha? No po yan. Example, yung objective mo guys. At the end of the lesson, the student will be able to demonstrate the skills in playing volleyball. Eh ngayon, ang pinagawa mo, nagpa-quiz ka sa skills in volleyball. Tama o mali? Mali. Mali yan. At dahil mali yan, i-revise mo yan kasi hindi siya congruent sa iyong objective. Evaluation, dapat congruent sa objective at sa learning activities. Yan guys, sa aming school, daghan po ang dyan ang mga maraming nababagsak. Kasi guys, yung ginagawa nila, as long as may malagay lang na assessment, okay na yon. Okay na to, mali guys, dapat i-align mo siya. So pag iyong objective is about performance tasks, skills, so dapat ipa-perform mo rin sa iyong mga estudyante. O another example, at the end of the lesson, the student will be able to determine, at the end of the lesson, the student will be able to identify the parts of the flower. Ang assessment task mo is, pina-roleplay mo sila sa life cycle ng flower. Di ba? Hindi connected, hindi congruent. So, mali. So, hindi pwede. Dapat congruent ang evaluation. Pag hindi, i-revise mo. So, that is evaluate and revise. So, yan po ang Azure model, guys. Actually, itong Azure model naman, guys, is, ano naman siya? Self-explanatory. Pero ang process dito, guys, ang pagkasunod-sunod, yun yung importante. Sige. I-memorize natin, guys. Ano ang ibig sabihin ng Azure? Go! Analyze learners, state objectives, select methods, media, and materials, utilize methods, media, and materials, require learner participation, and evaluate and revise. Sino nga guys ang proponent dito? Sina Henrich and Melinda. At ano yung clue dito? Lesson plan. Again, lesson plan. Hoy, na-gets ba natin guys? Ang Azure, sige ba? If na-gets, sabi kayo lang daw guys. Let's have a review daw. Review tayo. Ano ang ibig sabihin ng Azure? Go. Analyze learners, state objectives, select methods, media, and materials, utilize methods, media, and materials, require learner participation, evaluate, and revise. Sino ang proponent? Henrich and Melinda. At ano yung clue natin dito? Lesson plans. Again, lesson plans. Hoy, na-gets ba natin, people? Okay, comment daw, be. Comment daw ng Jusa if na-gets. Comment, guys, if Jusa, if na-gets. Okay, guys. Say very good. Na-gets pa natin. Thank you, guys. Sige, time check. It's 8:02, guys. Let's have po muna our dinner break. So, balik po tayo, guys. 8:12 po. Again, 8:12. And after, guys, 8:12, again na, ito, guys, ay working dinner. Working dinner. So, again, guys, break natin, working break. After, guys, meron tayong short quiz. Mag-short quiz tayo, guys. So, go, go, go. Sir Ton, pwede ba magpa-music dito, Sir Ton?